Yan guys, muli magandang hapon dahil hapon ngayon at hapon ako nag-record gawa nung ano. May mga tip lang ako na kunting ibibigay muli sa mga nagpaplano dito sa na pumunta ng South Korea. Dito sa Wando. Nasa Wando kasi kami kumbaga fishery yun yung mga fishery tas balon tas wheat farming. Yan kasi hinayang ng mga Koreano ng diyan sa atin sa Sablayan. Kumbaga government to government kasi to. Kumbaga sa akin ito tip lang, mag-adjust na tayo kung sakaling tayo ay papunta dito kasi iba magpatrabaho ang mga Koreano. Ang Koreano ay ang mga trabaho niya mabilisan tapos mahilig pa sila sa umaga pumasok pero ang out naman niyan sa hapon ay alas 3. Depende nga, pero depende pa rin sa magpapatrabaho tapos depende pa rin sa ugali kasi ng amo. So ang Koreano ayaw ng pabagal-bagal ka sa trabaho. Kumbaga kasi ang trabaho namin dito, kung ikukumpara natin dyan sa Pilipinas ay 2 araw nating gagawin, pero dito 1 araw lang. Kasi ang mga Koreano, mabibilis yan. Kumbaga, wala silang sinasayang na oras. Pagtapos nga lang, kung halimbawa, kumain kami, ganun pakain. Pagtapos ng kain, kunting pahinga lang, trabaho na ulit. Kumbaga, wag mo nang hintayin na utusan ko ka pa kung kabisado mo naman na yung trabaho. Kasi sa una pa lang, at least kahit paano, i-guide ka niya kung ano yung dapat mong gawin. Kasi pag magkakasama kayo sa trabaho dito, ay tulungan sa bawat isa. Kumbaga, pag matatambay ka ng mga segundo minuto na ganon, kung kaya mo naman tumulong sa ibang ginagawa ng ibang kasamahan mo, tumulong ka. Para, kasi minsan ang Koreano, pag inobserbahan ka rin niya, pag nakita ka na ganito, hindi ka kumikilos, wala kang kusa na ano, sasabihan ka niyan na dapat ganito, tumutulong kayo, huwag kayong titingin-tingin lang na ganun. Kasi ang Koreano, kumbaga sa na-experience ko lang, ay ayaw nang may nasasayang na oras yan. At isa pa, sa totoo lang, totoo yung sinasabi nila na maranasan talaga natin yung pananakit ng katawan. Braso, yan ang number one. Kaya, advice ko lang din, magdala tayo ng mga pain reliever natin. Kumbaga, tulad ng mga Alaxan, or Bioflow. Ako kasi hindi naman ako na kumpleto ng dala kasi alanganin kasi ako kasi habang kasi nun, kumbaga nagkulang ako sa oras para i-provide pa yung mga gusto kong i-provide kaya. So ako, nagbibigay na lang ng tip. Kasi talaga dito, hindi maiiwasan talaga natin yung magkaroon tayo ng nararamdaman sa sarili na mananakit yung ating mga kasukasuan, ating katawan dahil siyempre maninibago tayo sa trabaho dahil naiiba ang trabaho dito kumpara dyan sa Pilipinas. Kumbaga, advice na lang po ito kung sino man po talaga yung gustong pumunta dito dahil na mga taga-Sablayan. So, ganun na lang po yung gawin natin. Kung ano yung trabaho natin na talagang dapat panindigan natin na ikuan natin sa sarili natin na kaya natin to, ganun dahil mahirap talaga kung baga sa kung ikukumpara talaga natin dyan sa Pilipinas. Iba ang pagpapatrabaho ng mga Koreano. So, ganun na lang po ulit at mga sa susunod po ulit magbibigay po ako ulit ng tip. Kumbaga ito lang, sa akin lang, mai-update ko lang po yung mga paparating po na manggagaling ulit po ng Sablayan. Kasi po, uh, hindi naman po natin masisisi talaga. Kailangan natin minsan magreklamo tayo kasi yun ang isang paraan natin para upang mabawasan yung mga nararamdaman natin sa ating katawan. Kaya, so guys, advice ko na lang din po, lalong-lalo na po sa group namin, kung may naglalabas man ng kanilang hinaing or sa loobin, respeto na lang po natin para wag na lang nating babalagbagin. Kasi pag binalagbag natin, siyempre, sasama ang loob ng mga yan. Dahil kasi, kumbaga yung iba o kayo o tayo, hindi nila naranasan. Kumbaga,
hindi natin nararanasan yung sobrang hirap na naranasan nila at nakakaranas minsan ng gutom. Kumbaga, yun lang advice ko, at least pinakamaganda talaga sa atin na irespeto natin kung ano yung mga inilalabas nilang hinaing. Kasi isa ring pamamaraan yon, or isang pamamaraan upang mabawasan yung mga nararamdaman nilang sakit sa katawan, gano'n sa ano. Kaya, bawat isa naman tayo alam nating mahirap. Kaya ganun talaga, lagi lang tayong ready. At lagi tayong mag-iingat, huwag natin pabayaan ang ating sarili at lagi tayong tumawag sa Panginoon upang ah, para sa ating kaligtasan, laging panatilihin yung pagiging matatag natin na ano, dahil kasi pumunta naman tayo dito para sa ating mga pamilya. Kaya yun lamang po at marami pong salamat.